Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese admiral ng People's Liberation Army Navy na hindi umano tatagal ng isang araw ang Pilipinas kung sasalakayin ito ng Chinese military at sinabi na mahina umano ang Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Chipin na wala umanong kakayahan ang Philippine military na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas at hindi umano pagpapawisan ang Chinese military kung aatakihin nito ang bansa. Sinabi niya na limitado lang ang kakayahan at pwersa ng Armed Forces of the Philippines at mahihirapan itong depensahan ang buong Pilipinas kumpara sa Chinese military na kung saan mayroong mahigit sa 2 milyong aktibong personnel. Idinagdag niya na handa umano ang People's Liberation Army Navy na magsagawa ng aksyon kung ipag-uutos ito ng kanilang presidente na si Xi Jinping at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng isang malakas na puwersa upang mapasuko kaagad ang gobyerno ng Pilipinas. Ngunit duda naman ang mga eksperto sa sinabi ng Chinese Admiral dahil alam umano ni President Xi Jinping na mahihirapan ang kanilang bansa dahil sa Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Naniniwala naman ang ilang mga analista na malabong magdeklara ng gyera si Chinese President Xi Jinping sa South China Sea o Taiwan Strait dahil alam umano na nasabing Chinese leader na handa ang Estados Unidos at Europa na protektahan ang mga kaalyado nito sa rehiyon. Iniulat ito matapos sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na dapat umanong magkaroon ng kapangyarihan ang United Nations General Assembly na pagsabihan ang China na mag-behave. Naglabas ng pahayag si Senator Hontiveros matapos siyang maghain ng isang resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno ng Pilipinas na himukin ang United Nations General Assembly na pagsabihan ang komunistang bansa tungkol sa mga ginagawa nitong agresyon laban sa mga Pinoy na mangingista sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng senadora na habang ang isang resolusyon ng UNGA ay hindi legally binding, ito ay magkakaroon pa rin ng isang mabigat at malakas na political impact dahil ipapakita nito ang paninindigan ng international community. Sinabi rin niya na ang isang resolusyon ng UNGA ay may potensyal na hubugin at i-improve ang mga international na pamantayan, magbibigay ng impluwensya sa pambansang pulisiya at magiging gabay ng iba pang mga organisasyon na nasa ilalim ng United Nations. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na gumanti umano ang Estados Unidos sa Chinese Navy at sinabi na hinabol umano ng US Navy ang isang Chinese warship habang nagpapatrolya ito sa South China Sea noong nakaraang araw. Sinabi sa pahayag ng US Navy na habang nagsasagawa sila ng Freedom of Navigation Operation sa South China Sea, namataan umano nito ang isang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy kaya nagdesisyon sila na agad itong sundan. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na malinaw umanong gumanti ang US Navy sa ginawang peligrosong aksyon ng PLA matapos dumaan sa harapan ng USS Chonghun ang isang warship ng komunistang bansa sa Taiwan Strait. Agad namang binatikos ng US Indo-Pacific Command ang ginawang aksyon ng People's Liberation Army Navy at sinabi na hindi umano katanggap-tanggap ito dahil nalagay sa peligro ang buhay ng kanilang mga personnel. Iniulat ito matapos sinabi ng isang dating opisyal ng US Air Force na hinabol umano ng mga barko ng Chinese Coast Guard at militia ang dalawang Philippine vessel na nagsasagawa ng isang resupply mission sa Ayungin Shoal.
Ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malabrigo at BRP Malapascua ay nag-escort sa isang maliit na bangka para sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre nang ma-encounter nila ang isang armada ng mga Chinese militia vessel. Sinabi ni Raymond Powell, isang researcher sa Gorgianas Center for National Security Innovation, na ang 2 barko ng CCG at 7 militia vessel ay pumosisyon upang harangan ang resupply mission ng PCG sa Ayungin, habang ang ibang mga Chinese vessel naman ay nagpapatrolya malapit sa Mischief Reef. Sinabi niya na pagkatapos ng resupply mission, hinabol pa rin ng 2 barko ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine vessel. Ang CCG-3103 naman, nakakarating lang mula sa Scarborough, ay bumalik sa kalapit na military base ng China sa Mischief Reef. Ayon kay Powell, ang China Coast Guard Vessel 3103 ay naglayag ng 650 kilometro mula sa Scarborough Shoal upang tulungan lang ang ibang mga barko ng China na harangan ang mga maliliit na patrol vessel ng Pilipinas. Binigyang diin ni Powell na nilabag ng China ang United Nations Convention on the Law of the Sea kahit na ang komunistang bansa ay isang signatory ng UNCLOS. Sinabi rin niya na ang China ay isang aggressor sa South China Sea.